Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon kung sino ang utak sa likod ng nullify o yung kay Attorney Leila de Lima. Bakit yung acquittal niya sa Regional Trial Court biglang binago ng Court of Appeal? Sino ang nag-file ng appeal o petition for certiorari? Yun ang punot dulo sa lahat. Okay. So, okay, sino ang nag-appeal sa Court of Appeal? Sino ang nag-file ng petition for certiorari na inaksyonan ng Court of Appeals at binago ang desisyon ng Regional Trial Court? Kaya si Attorney Leila de Lima kawawa ngayon. I don't know nung mangyari sa kanya. Okay, ito si Sasot. Post niya, si Soljen Guevara pala ang nag-appeal against the acquittal of Leila. Nako, Menard, babayuin ka ng pink martini. So, ako hindi ko inaasahan ito na darating ang panahon ng Court of Appeals maglabas ng desisyon na binaliwala niya ang acquittal ni Attorney Leila de Lima sa Regional Trial Court. Akala ko wala na yun. Ligtas na siya. Maalala ko si Maharlika nag-warning na siya daan. Sabi niya, yan ang aking puting ahas. Nagsabi, palalabasin nila si de Lima. So, palalabasin nila yan. Totoo nga. Nag-recant yung mga testigo. Rafael Ragos ba, nag-recant. After recanting, wala na, acquit na. And then yung iba pang kaso, wala na. So ito ngayon, namamayagpag si Attorney Leila de Lima, nanalo pa sa party list as nominee, and then magiging kongresista na, inoferan ka agad na maging prosecutor sa impeachment ni BP Sara. So everybody happy, sila yung kakamping. So makita mo, nagkaroon na ng tandem ang kakamping and yung puwersa ni Speaker Martin Romualdez kasama ng Pangulo kasi pinsan niya So yung dating magkalaban, mortal magkalaban, magkakampi na ngayon against a common enemy, ito si BP Sara. Okay, all is well hanggang pumutok ang balita. Ngayon na nagdesisyon ng Court of Appeals, binaliwala, null and void, balik sa korte, desisyonan ayon sa procedure. I'm sorry, hindi ako abogado. Kaya lang, hindi daw sinunod ng Regional Trial Court yung mga rules, procedure, o whatever. Kasi, yung judge, basta na lang, inacquit niya si de Lima based sa pagbawi ng testigo. Kaya lang hindi na ipaliwanag doon sa decision kung alin doon, anong parte. So, mitikuloso, napaka taas po ang standard pala ng korte. Kaya hindi pwede yun. Sabi ng Court of Appeals, balik. Hindi pa siya acquitted. Pag-aralan ulit, parang ganon. So, ang lahat dito, ang may kagagawan pala, si Soljen Menard Guevara. Kaya lalo akong napasaludo, tahimik lang po ang ating Soljen. Trabaho lang. Ano yung ginawa niya doon sa kaso laban sa PNP, iba pa yung tungkol sa ginawa nila kay PRRD. Hindi rin siya pumayag na maging abogado. Nina Justice Secretary Rimulya, General Marbil, sino pa yung kinasuhan sa Supreme Court. Ayaw niya, nag-inibig siya, ayaw ko. Dahil ang stand namin, wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, ayoko, yun.
Akala ko, sisantihin siya, sisipakin siya. Kaya lang, wala silang magawa eh. Diyan pa rin. So ito, nalaman natin siya pala ang... Kaya, magpasalamat tayo kay Solgen Guevara. So bakit niya inilaban? Kasi pwede naman niyang pabayaan na lang sana. Kaya lang nakita ko, siya ang DOJ secretary noon. Siya yung isa sa nag-build up from Secretary Aguirre, pumalit. Guevara, siyang nag-build up ng kaso. So, naniniwala siya na malakas ang ebidensya. Eh, nung biglang inakwit, hindi siya pumayag. I-file petition for certiorari sa Court of Appeals at pasalamat tayo sa Court of Appeals. So, dito mo makikita na buhay ang justice system natin sa Pilipinas. Ako, may tiwala pa rin ako, although hindi sa lahat, ano? May mga kaya lang, the whole, kung medyo alanganin ka sa lower court, at least may Court of Appeals. Kung alanganin ka dyan, at least nandyan ang Supreme Court. So, itong mga pangyayaring ito, the more it proves na yung kay PRRD hindi dapat dalhin sa ICC kasi gumagana ang ating judicial system sa Pilipinas. So, isang pag-surrender ng ating soberanya yung ginawa nila. But anyway, nandyan na yan. Tanggapin na lang natin ang pangyari ng ating Tatay Digong nandun sa ICC sa Netherlands. Dasal natin na sa lalong madaling panahon makakauwi healthy and strong, buhay na buhay ang ating Tatay Digong. Again, saludo tayo kay Solicitor General Maynard Guevara. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaantig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is para sa pagtulong sa tribo. Sa ngayon, tinutulungan natin livelihood. Nagpapatanim tayo sa tribo ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Kaya panoorin. Okay, let's blow the candle. 1, 2, 3. Palakpakan na buhay mga Duterte! Maraming po salamat at kayo naman po sa... Sino yung magre-resign? O ito ha, para malinaw. Ha? Gusto kong